Magandang hapon at mabuhay tayong lahat. Sana sabayan nyo kami rito sa pakikipaglaban natin sa bangag na presidente, sa sindikato siyang pinuno sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Siya ang pinuno ng mga drug lord dito sa bansang Pilipinas. Siya mismo ang pumipirma ng trilyon sa lapi, buwis ng mamamayang Pilipino para nakawin ng nasabing bangag na administrasyon na ito. Ako po nananawagan ng matiwasay, nananawagan po kaming mamamayang Pilipino sa iyo, Bongbong Marcos, na sana magkusa kang bumaba. Kung ayaw nyo sabitin uli ang sinapit nyo noong 1986, kasama ako sa pagpapatalsik sa inyo. Kami nilabot sa Ino, ang nanda sa Welcome Rotonda. Ngayon, nakikiusap kami na bumaba ka ng matiwasay. Huwag nang abutin ng katulad noong 1986 na nangyari sa inyo. Dahil pagka hindi pa kayo bumaba sa pakiusap namin, mas masahol ang sasabitin nyo noon ngayon kaysa noon. Kami po nakikiusap ang mamamayang Pilipino na inyong inaapi, inyong pinagpapasasahan, ginagahasan nyo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Muli po kaming nananawagan ang buong persa dyan sa Malacanang, lalong-lalo na kay Bubong Adik Drug Lord Marcos, bumaba ka ng matiwasay. Ikaw ang pinuno ng sindikato dito sa bansang Pilipinas. Pinapaikot mo ang mamamayang Pilipino, nilalaro nyo ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng inyong kasinungalingan na bukas makalawa ito asenso na at maunlad na ang bansang Pilipinas. Hindi mo kami mapagsisinungalingan sapagkat kami ang mamamayang Pilipino nakabantay at nakatutok sa iyong administrasyon bangag. Maraming salamat sa atin at mabuhay tayong lahat. Nakikiusap po muli kami, Bongbong Marcos, sana bumaba ka ng matiwasay at huwag nang abutin katulad na nangyari sa inyo noong 1986. Pag nangyari yan ngayon, mas masahol ngayon kaysa noon. Maraming salamat sa ating lahat. Thank you, brother. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Ako, hindi ako sanay ng ganitong sitwasyon, subalit naawan ako kay Tatay Digong. Dahil kinakampanya ko siya ng itaas ang mga sahod ng mga pulis at mga soldado. Bakit siya ngayon nakakulong sa ICC? Ito ang ang malaking problema ngayon. Sana naman, sir, isipin naman ninyo ang kapakanan kasi iniisip din namin na yung kusang loob namin na hindi maabot sa ganito na bigla na lang halasin ng itong nandito sa paligid namin. Ito ang nagpataas ng sahod sa inyo, pati mga sundalo. Sana naman, sir, ako hindi ako namoy-boy pa kay doon kayo ako naglagot, sa Davao ako naglagot pa. Dagang salamat sa tanan. Pumunta ko sa Indonesia, sa Jakarta, ay nang sumakay ako sa isang taxi, sinabihan ako ng pulis na nakip daw ang gobernador at nandyan sa Department of Anti-Corruption Building. Ordinaryong pulis, dinakip ang gobernador at kinulong dinala sa Anti-Corruption Department. Sa atin, nandyan ang mga buhaya sa Malacanang, nandyan ang mga kawatan, magnanakaw sa Kongreso at Senado, walang pulis na dadakip sa kanila. Tama! Di ba? Anong klaseng batas meron tayo? Rule of law! Rule of law daw. Pero mismong sumersira sa rule of law ay ang ating
gobyernong bitbit ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Yun ba ang Pilipinas? Taasan naman natin ang ating level na awareness ng korupsyon. Oh, sa Indonesia, tumaas lang, tinaasan ng parliament ang allowance ng mga member ng parliament. Gulo na! Dito sa atin, bumabaha, nagdurusa ang mga tao dahil ninakaw ang pera ng mga walang iyang politikong leader na kawatan ang mga tao. Maingay lang sa social media. Lahat tayo maingay sa social media. Walang lumabas. Katulad na ginawa sa Indonesia. Sa Nepal, Lisa Marcos, tingnan mo ang ginawa sa Nepal, ang first lady ng Nepal. Nagdarasal ako, mangyari sana sa'yo yan. Wala kayong hiya. Wala kayong awa! Wala kayong awa. At ito ang sasabihin ko. Dito sa bansa natin, dalawa ang national security threats. Una, ang komunista nakapasok na sa gobyerno at administrasyon ni Bongbong Marcos sa panguluan ni Martin Romualdez at Saldico. National security threat sila. Pangalawa, si Bongbong Marcos ang pinakaunang national security threat ng ating bansa. Bakit? Hindi marunong mag-isip. Nilagay niya sa alanganin ating bansa. Dinala niya ang ika at nuclear power armaments ng Amerika upang kung magkaroon ng World War, mauna ang Luzon, masunod ang Metro Manila, buong Pilipinas. Patay tayo sa nuclear. Hindi tayo pinaproteksyonan ng bangag na presidente. Ibig sabihin, hindi siya marunong mag-isip. And that makes sense. National security threat. Ito ang nangyayari sa bayan natin. Marami ang mga pagnanakaw na ginagawa ng mga politiko, lalo ng mga kaalyado niya. Hindi siya nag-isip na makasama ito sa ating mga taong bayan. O, dinala niya tayo sa permisyon. Yun ang sinasabi national security threat siya. Ha? Hindi nag-isip, bangag, at saka baliw. Kaya inaboso siya ng kanyang pamilya ng nakaw, inaboso siya ng kanyang mga kamag-anak, inaboso siya ng kanyang mga kaibigan, inaboso siya ng mga kaalyado sa politika, nagnakaw lahat, lalo na nung pinuwag niya ang Anti-Corruption Commission. Nagkaroon ng inspirasyon ang lahat ng mga political leaders, mga leader niya na magnakaw sa pira ng gobyerno. Tayo taong bayan, kayo dito sa media, kumakain kayo, nagbabayad kayo ng buwis, pinili ninyo ang mga servisyo at mga pagkain, lahat ay nagbabayad. Nagnanakaw lang ang gobyerno, ninakaw lang ang pira natin. Hindi ba tayo magalit? Wala ba tayong pagkagalit dyan? Kaya nga, valid ang panawagan namin na Marcos alis dyan upang ayusin natin ang bansa nito. Magkakalitan tayo! We will arrive into a conclusion that we will unite Filipinos against corruption. Lumabas na kayo mga tao. Walang mangyari sa mga investigasyon. Tama lang yan. Walang mangyari Bongbong Marcos sa payak-iyak mo. Iyak ka ngayon, bukas tawa-tawa ka na naman. Di baliw ka? Ano ka? Hilo? Ha? Iyak ka ngayon, tawa ka bukas. Susundan ka naman ni Fidel Castro. Yun si Fidel Castro, baliw din. Di ba? Kung ano lang ang sabihin ni Bongbong sa sunod, parang walang utak. Di ba? Wala talagang utak. Wala! Kaya nga, mag-ising na tayo.
Ako, bilib ako ni Congressman Barsaga. Siya lang ang may bayag. Yan sa Kongreso. Sa edad niya ganyan. Ha? Bata pa. Kabalan niya ang dagwala. Alam na niya kung anong mali, anong tama. Yan ang susundin ninyo, mga taga-Kongreso. Si Barsaga. Congressman Barsaga. Saludo ako sa inyo. Ikaw ba? Ay, salot, Congressman. Sana mas dumami ang tribo mo diyan sa Kongreso. Sa ngayon, panawagan natin dahil hindi na ito malunasan ang problema ang hinaharap ni Bongbong Marcos, dapat na siyang palisin. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan!